Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Minsan pa, ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pag-aaral ngayong umaga, again, continuation ng ating series on the book of John, chapter 8, verses 48 hanggang 59. Pinamagatan po natin ang ating pag-aaral ngayong umaga, Before Abraham was, I am. Ating pong basahin ang mga talatang ating pag-aaralan. The Jews answered him, "Aren't we right in saying that you are a Samaritan and a demon-possessed?" "I am not possessed by a demon," said Jesus, "but I honor my Father and you dishonor me. I am not seeking glory for myself, but there is one who seeks it, and he is the judge. Very truly I tell you, whoever obeys my word will never see death." At this they exclaimed, "Now we know that you are demon-possessed. Abraham died, and so did the prophets. Yet you say that whoever obeys your word will never taste death. Are you greater than our father Abraham? He died, and so did the prophets. Who do you think you are?" Jesus replied, "If I glorify myself, my glory means nothing. My Father, whom you claim as your God, is the one who glorifies me. Though you do not know him, I know him. If I said I did not, I would be a liar like you. But I do know him and obey his word. Your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad." "You are not yet 50 years old," they said to him, "and you have seen Abraham? Very truly I tell you," Jesus answered, "before Abraham was born, I am." At this, they picked up stones to stone him, but Jesus hid himself, slipping away from the temple grounds. Kahapon, pinag-aralan natin yung pahayag ng Panginoong, "You will know the truth and the truth will set you free." Sinabi niya na ang mga Pariseo at ang mga taong sumunod sa kanya ay mga bulag na nangangailangan ng liwanag ng katotohanan ng salita ng Diyos. Subalit, lalong nagalit ang mga tao sa kanya. Sinabi ng mga tao na sila ay lahi rin ni Abraham. Pero sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanila, "Kung kayo'y lahi talaga ni Abraham, susundin niyo ang mga ginawa ni Abraham. Pero hindi, ang inyong sinusunod ay ang inyong amang dyablo. Kung ano gusto ng inyong ama, yun ang inyong sinusunod. Wala kayo sa katotohanan dahil ang inyong amang dyablo ay mamamatay tao. Kapag nagsasalita siya, likas sa kanya ang kasinungalingan sapagkat walang katotohanan sa kanya." Lalong nagalit ang mga tao sa ating Panginoong Hesukristo sa pahayag niyang ito. Kaya sa susunod na pangyayari sa ating mga talatang binasa, galit na galit ang mga tao sa kanya at sinabing, "Ikaw ay demon-possessed. At dahil ikaw ay demon-possessed, possessed by the demon, hindi ka namin pakikinggan." Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid, one of the greatest questions a person can ever answer is this: who is Jesus Christ? Sino nga ba ang Panginoong Hesukristo? Para sa mga taong sumunod sa Kanya, clueless sila sa Kanyang pagka-Diyos. Clueless sila sa Kanyang pagiging tagapagligtas. Clueless sila kung ano nga ba ang pagkatao at sino si Jesus. Some say he was merely a good teacher. Maraming sumunod sa kanya, nag-inquire, nagtanong kasi nga mahusay magpaliwanag ang Panginoong Hesus. Maging ang isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo sa John chapter 3, pinuntahan siya ng gabi to inquire at para magtanong. Some say he was a prophet. Siya daw ay si Juan Bautista o siya raw ay si Elias. Siya raw ay si Jeremias. Iba-iba ang pagkakilala. And some say he was a revolutionary man na siyang magpapalaya sa pagkaalipin sa Roman Empire. Iba-iba.
Ngayon, sa panahon natin, ganun din naman. Hindi naman nagbago yan. Iba-iba ang paniniwala tungkol kay Jesus. Marami ang naniniwala si Jesus ay maitim. Kaya naging Nazareno, yung Black Nazarene. Si Kristo ay hindi na lumaki, naging Santo Niño. Si Jesus ay propeta rin. Si Jesus ay tao lang, hindi siya Diyos. Siya ay magaling na guro. At kung ano-ano pa. Pero dito sa John chapter 8, 48 to 59 na ating binasang talata, Jesus makes a declaration so powerful, so divine, and so shocking na dahil sa kanyang pahayag na ito, ang mga religious leaders immediately picked up stones to kill him. Ano ang pahayag na ito na nagdala ng galit sa mga tao na dumampot ng bato at siya'y papatayin? Ano ang dahilan? Because Jesus did not merely claim to know God. Jesus claimed to be God. Kaya yung mga nagtuturo na si Jesus ay hindi Diyos, makinig kayo. Sa pahayag na ito ng ating Panginoon sa kanyang mga labi, He claimed to be God. And that is the reason why the people around Him, the Pharisees, the scribes, the leaders of the law, they want Him dead. Kaya this passage brings us face to face with the glory, eternity, and the deity of Christ. Dadalhin tayo ng pag-aaral na ito sa kaluwalhatian, kawalang hanggan at pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga talata, Jesus reveals Himself as the eternal I am. And unless we understand who Jesus truly is, we cannot truly understand salvation. Kapag hindi natin lubusang nakilala ang Panginoong Hesukristo, hindi natin lubusang maaunawaan ang kaligtasan. Sapagkat ang sabi ng Acts 4:12, wala namang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas kung hindi ang ating Panginoon. Ang main text ng ating pag-aaral ay nasa John chapter 8 verse 58, nasa dulong bahagi. Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Mga kapatid, ang pahayag na ito ng Panginoon is not merely a statement about age. Kaya nga tinanong ng mga tao, wala ka pang 50, sasabihin mo na bago si Abraham, nandyan ka na? Pero ito po'y deklarasyon ni Jesus na kung si Abraham ay kinikilala nilang kanilang pinanggalingan, kanilang ninuno at kanilang ama, nauna pa siya doon. This is a declaration of being a God. A declaration of deity. Paano mangyayari na buhay ka ngayon, nakikita ka ng mga tao, and yet sasabihin mo, bago pa yung kanununuan ninyo, nandun na siya. Ibig sabihin lang, it's either sinungaling si Jesus o nagsasabi siya ng totoo na bago lumitaw ang lahat, nandun na siya. A declaration that He is with the Father and He is God. Well, the world naturally rejects the true idea of Jesus being the Messiah. Mababasa natin yan sa unang 2 talata ng John chapter 8, verses 48 to 50. The Jews answered him, Aren't we right in saying that you are a Samaritan and demon-possessed? I am not possessed by a demon, Jesus said. But I honor my Father and you dishonor me. I am not seeking glory for myself, but there is one who seeks it, and He is the judge. So, the Jews responded to Jesus with insults. Sa halip na patunayan yung kanyang sinasabi, o sa halip na labanan yung kanyang declaration na siya ang light of the world, umatake ang mga Hudyo ng karakter ng ating Panginoon. The Jews responded Jesus with insults. Ano sabi?
Aren't we right in saying that you are a Samaritan in a demon-possessed? Instead of listening to the truth, the people attack his character. And this is the sinful nature of man. When sinners cannot defeat the truth, they often attack the messenger. Ang tawag dyan sa Latin ay ad hominem. Kung nanonood kayo ng debate sa Senado, nang sinabi ni Marcoleta kay Risa Hontiveros na ang problema ng Senado ngayon, hindi nga lahat ng mga nandun ay abogado. Hindi naiintindihan ng hindi abogado yung sinasabi ni Marcoleta na rules of the Senate. Biglang tumayo si Erwin Tulfo at sinabi niyang ad hominem. Ayan. So ano ba yung ad hominem? Yung ad hominem ay Latin to the person. It is a logical fallacy where someone attacks the character, the motive, or personal traits of the person making an argument instead of addressing the substance of the argument itself. Sa Tagalog, nagdidebate sila pinagtatalunan nila ang merit noong rules na kanilang gagawin. Pero yung sinabi ni Marcoleta, ang problema sa inyo, hindi lahat kayo nakakaintindi ng batas, ad hominem yon. Tama doon si Erwin Tulfo. Instead of explaining the law, ang inatake ni Marcoleta ang kahinaan ng ilang mga senador sa kanilang pagkaunawa dahil hindi sila abogado. Well, I don't want to dwell with that, but I just want to explain kung ano nangyari sa Panginoon dito. Sa halip na patunayan ng mga tao na si Jesus ay hindi yung liwanag, anong ginawa nila? They attack the messenger of the truth. Jesus is stating the fact, I am the light of the world. Katotohanan yun. Pero, inatake yung tao sa halip na yung mensahero ng katotohanan. Jesus exposed their unbelief, their hypocrisy, and spiritual blindness. And instead of repenting, they became angry. They became mad. Ganun naman po talaga mga kapatid, hindi po ba? When light shines into a dark room, hidden dirt becomes visible. Kapag pumasok ang liwanag sa loob ng silid na madilim, malalantad ang maruming bagay pati ang alikabok. People do not naturally love the light because the light exposes sin. And Jesus said earlier sa John 3:19, men love darkness than light. So the natural heart of people resist Christ because Christ exposes the idols of the heart. Amen? At nung inatake siya ng mga tao, sabi ng mga tao, demon-possessed ka, Samaritano ka. Hindi nga siya Samaritano, Hudyo siya Pero iaakusa sa kanya ang mga accusation at kasinungalingan para masira ang kanyang pagkatao. Ganito po ang ginagawa ng mga hindi nananalo sa argumento. Pag hindi na niya kayang ipagtanggol yung kanyang punto sa argumento, aatakihin na niya ang karakter ng tao. Ad hominem. And that is what these religious leaders did sa ating Panginoon. Ngayon, anong naging tugon ni Jesus? Jesus answered with calmness and holiness. Sabi ni Jesus, hindi naman niya inatake ng ad hominem them. Hindi niya sinabing, mga demonyo talaga kayo. When Jesus declares John 8:44, may basihan siya doon. Ano ba yung John 8:44? Kayo'y sa inyong amang dyablo. Kapagkat ang inyong amang dyablo sinungaling. So ipinahayag lang ni Jesus na mga sinungaling kayo. Pero hindi niya inatake yung mga karakter ng mga taong ito, kung hindi yung katotohanan. Because if you are not telling the truth, then you are a liar. So sa John 8:49 ang sabi, I am not possessed by a demon. Ito yung depensa ni Lord. But I honor my Father and you dishonor me.
So dito makikita natin yung meekness ng Panginoon. Patience. The sinless Son of God was mocked by sinful men, yet He remained righteous. Sinabihan siyang demon-possessed. Sa ibang translation, kapag demon-possessed, para mo na rin sinabing nasisiraan ka ng ulo. Ikaw ay inaalihan ng masamang espiritu. But Jesus, the sinless Son of God, mocked by sinful men, yet He remained righteous. Mga kapatid, may magandang aral ito sa bawat isa sa atin. Bilang mga mananampalataya, we must expect opposition when standing for biblical truth. Kapag hindi ka nakakaranas ng opposition sa buhay mo, isa lang ibig sabihin yan, baka nakikipagsayaw ka sa mga bagay na ginagawa ng mundo. But if you will stand opposite to what the world is doing, you will experience opposition. Especially when you are standing on biblical truth. Amen ba mga kapatid? But, merong aral na ipinakikita sa atin. When standing for biblical truth, Jesus hated. The apostles were hated. So, maging tayo na mga tapat na Kristiyano will also face rejection. But, katulad ni Jesus, we must respond not with bitterness, but with grace and truth. Amen? Nakita natin yan sa mga talata. So sa halip na parusahan niya, hatulan niya ang mga tao na ginawa ng Panginoon, Jesus offers eternal life to those who keep His word. Sa verse 51, ang sabi niya, "Very truly I tell you, whoever obeys my word will never see death." And that was an astonishing promise. Kayo, kung ayaw nyo makinig sa akin, okay lang. Pero yung mga makikinig sa akin, susundin ang aking mga salita, hindi na kayo mamamatay. So Jesus is not teaching sinless perfection, but the word to keep His word means to believe Him, to receive Him, to trust Him, and continue in faithful obedience. Because kung totoo tayong nananampalataya sa Kanya, we will persevere. Because genuine faith produces lasting fruit. And this reflects the Reformed truths of the Reformation, or reflects the Reformed truth of the perseverance of the saints. Those truly belong to Christ will continue in Christ. Amen? Now, ano yung sinasabi ng Panginoon dito na never see death? Ang sino man daw nananampalataya sa Kanya, sumusunod sa Kanyang mga salita, hindi na makikita ang kamatayan. So, ibig bang sabihin dyan, physically, hindi na mamamatay ang tao? No. Physically, believers will die. Namatay naman yung mga alagad, namatay naman yung mga ibang nanampalataya sa Kanya. But spiritually, believers never experience eternal condemnation. Yung binuhay ng Panginoon, binorn again, regenerate ng Holy Spirit, kailanman hindi na mamamatay spiritually. Death for the Christian is not destruction. Physical death lang ang mararanasan ng Kristiyano. But spiritually, hindi na mamamatay ang Kristiyano. The death for the believers is an entrance into the presence of God. Mababasa natin yan sa Bible, sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, to be absent from the body is to be present with the Lord. Ang Kristiyano pag namatay, mamamatay lang sa physical, pero gigising na sa presensya ng Panginoon. But for the unbeliever, death is the doorway to judgment. For the believer, death is the doorway to the glory and presence of God. Christ removed the sting of death through His word, through the cross, and His resurrection. Amen? But, ang realidad, unbelief
blinds people to the glory of Christ. Sa pahayag ng Panginoon na ang sino mang makikinig at susunod ng aking mga salita hindi na mamamatay, pumalag na naman ang mga tao. At this they exclaimed, "Now we know that you are a demon-possessed." Totoo ka talaga na demon-possessed. Sinasabi mo na ang makikinig sa iyong mga salita hindi na mamamatay. Si Abraham nga namatay. Ang mga propeta nga namatay. Yet you say that whoever obeys your word will never taste death? So ano pong ating maiintindihan dito? That the Jews misunderstood Jesus completely. Hindi nila talaga naintindihan ng Panginoon dito. They said Abraham is dead and the prophets all died. They only thought in earthly categories. They are only speaking of physical death. Pero ang binabanggit ng Panginoon dito ay spiritual life, na ang sino mang sa kanyang mananampalataya at susunod sa kanyang mga salita, hindi na mamamatay sa spiritual. They could not understand spiritual truth because their hearts were hardened. Talaga hong yung mga bagay na spiritual hindi maiintindihan ng mga bagay sa physical. Ang tawag doon, spiritual blindness. Kaya maliban sa biyaya ng Diyos, without the grace of God, people cannot truly see Jesus. And this is why salvation is entirely by grace. No sinners reasons himself into the kingdom of God. God must open blind eyes in order for him to see the kingdom of God. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 2:14, makinig kayo, ang sabi diyan, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. Ang linaw naman, ang taong walang Espiritu ng Diyos, hindi niya tatanggapin ang mga bagay tungkol sa Espiritu ng Diyos. At they consider them foolishness and cannot understand them because they are only discerned through the Spirit. Sa Tagalog, ang linaw naman yan eh. Yung mga wala sa Espiritu, hindi maiintindihan ang mga bagay na sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Kaya ang Biblia, hindi talaga maiintindihan. Malibang ang Diyos muna ay lagyan tayo ng Espiritu niya at buhayin ang Espiritong nasa atin, we will not understand the things of the Spirit. So, hindi ito naiintindihan ng mga tao. Nang sinabi ni Jesus na ang nananampalataya sa akin, ang susunod sa aking mga salita, ay hindi na mamamatay, people are just thinking physical death. Si Abraham nga ika namatay, ang mga propeta nga ika namatay. Jesus then made an incredible statement. Sinabi niya sa verse 56, your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad. Ayan. Paano maiintindihan niya ng mga tao? How did Abraham see Christ's day? Pero sa bibig ng Panginoong Hesus, sinabi niya, nakita ni Abraham ang aking araw. Nakita niya ito at siya'y nagalak. Tayo man magtatanong, paano nakita ni Abraham yon? Paano nakita ni Abraham ang krus ng Kalbaryo? Paano nakita ni Abraham ang pagkabuhay ng Panginoon? Paano nakita ng Abraham si Jesus? Ang sagot natin dyan, Abraham saw Christ by faith. Abraham and every Old Testament people saw Christ as the coming Messiah. Every Old Testament promise pointed toward the coming Messiah. Kaya naghahandog sila eh. Kaya si Abraham naghandog ng tupa. Dahil alam niya, ito ay foreshadowing of the coming Messiah who will offer his life. Ano po? For the sinners. When Abraham believed God's covenant promises,
he looked forward to Christ. Ito ang sinasabi ni Jesus. So, ano ang gospel connection nito? Anong connection nito sa mabuting balita? Tandaan natin mga kapatid, the entire Bible points to Jesus. Yun pong Genesis chapter 3 verse 15, the promised seed, the true Lamb of God, the greater Isaac, the final sacrifice, the eternal King. Salvation has always been by grace through faith in Christ. So the Old Testament people look forward to the cross, while tayo na mga New Testament believers look backward to the cross. Pinagtagpo tayong lahat, the Old and the New Testament people, sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ang lahat tayo are saved through the same Savior. Ang mga Old Testament people, naligtas sila sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Nananampalataya sila sa darating na Mesiyas. Tayo naman, nanampalataya sa Mesiyas na dumating na, at ito'y ang ating Panginoon. Kaya yung krus ni Kristo, yung Old Testament at ang New Testament, nagsalubong. We are saved by that one Savior on the cross. Amen? So, Jesus declares His eternal deity. Kanyang ipinahayag ang kanyang pagka-Diyos. Nang sinabi niya sa John 8:58, "Very truly I tell you," Jesus answered, "before Abraham was born, I am." Ito mga kapatid, yung climax ng ating pag-aaral ngayon. Before Abraham was, I am. This is one of the clearest declaration of Christ's deity in all of Scripture. Kung maghahanap tayo ng mga talata sa Biblia na magpapatunay na si Jesus ay Diyos, eto yun. Jesus did not say, let us notice yung declaration. Notice carefully. Jesus did not say, before Abraham was, I was. Hindi ganun ang sinabi ng Panginoon. Before Abraham was, I am. Anong ibig sabihin nun? This is the divine name revealed by God in Exodus 3:14. When Moses asked God his name, God said, I am what I am. Jesus deliberately used the covenant name of God. Jesus here was declaring His eternality. He is the beginning and the end. Walang hanggan. This He declared His self-existence, His divine nature, and His equality with the Father. Before Abraham was, I am. Jesus not merely a created being. He is the eternal Son of God. Kaya when He declared that I am what I am, Jesus is declaring the same declaration on how the Father wants Him to be known to the people of Israel during Moses' time. Amen? Abraham had a beginning, but Jesus had no beginning. Just as some realities continues beyond what we immediately see, Christ's existence stretches beyond time itself. Walang simula, walang wakas. At yan ang sinasabi ng John 1:1. He is the eternal God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hebrews 13:8, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Yan po'y karakteristik ng pagiging Diyos.
But the heart of unbelief, instead of believing what the declaration of Jesus was, they respond with violence. Nang narinig nila na sinabi ni Jesus, before Abraham was, I am, verse 59, at this, they picked up stones to stone him. Then took up stones to cast at him, sa ibang translation. Now, bakit gusto nilang batuin si Jesus? Because they understood exactly what he was claiming. Kaya nila gustong batuin si Jesus kasi naintindihan nila kung ano ang gustong i-claim ni Jesus. They recognize this as a claim to deity, claiming that he is God. But instead of worshiping him, they planned to kill him. They rejected him. And my dear brothers and sisters, that is the tragedy of unbelief. Yung hindi mananampalataya, hindi mananampalataya. The Son of God stood before them. They saw him. The promised Messiah stood before them. The great I am stood before them. Yet, they hardened their hearts. Kaya mga kapatid, yun ang realidad. Nasa kanila na lahat ng ebidensya. Lalo na sa panahon ngayon, hindi po ba? Sa panahon ngayon, kahit anong pangaral mo sa mga tao, di naman nila nakita si Jesus. Kahit anong pangaral mo at sermon sa mga tao tungkol sa tagapagligtas, kung noon nga nakita na nila, nanggaling na sa bibig ni Jesus ang pahayag na siya ang I am, hindi pa rin sila nanampalataya. How much more today? This is the danger of religious unbelief. A person may hear sermons, read scripture, attend worship, and still reject Christ. Amen? Kaya papasok na naman tayo dun sa idea na biyaya lang talaga ng Diyos kung makikilala natin si Jesus. Biyaya lang talaga ng Diyos kung mananampalataya tayo sa Kanya. Now, bilang application, anong dapat natin gawin? Ngayong napag-unawa natin na may claim pala si Jesus na siya ang Diyos at siya ang Mesiyas, anong dapat gawin? Una, worship Jesus as God. Not just a mere helper for your life. Pinakawalang kwentang pagsunod kay Jesus ang susunod dahil lang sa pakinabang. Katulad ng marami noon na sumunod sa kanya, gusto pa siyang gawing hari dahil sa tinapay at isda. Sa panahon natin ngayon, huwag nating sambahin si Jesus dahil nakakatulong siya sa ating buhay. Jesus is the eternal Lord, worthy of worship, obedience, and surrender. And Christianity stands or falls on the deity of Christ. Ito tandaan ninyo, ang hindi pagkilala na si Jesus ay Diyos, walang kaligtasan doon. Kaya hinahatulan na natin yung mga relihiyon na patuloy na ipinaglalaban ang katotohanan na hindi kailanman na-claim ni Jesus na siya ay Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, kayo'y sa inyong mga amang dyablo dahil kayo ay mga sinungaling. If Jesus is not God, He cannot save. But because He is fully God and fully man, His sacrifice perfectly satisfies divine justice. Amen? So yun ang una, worship Jesus as God. Huwag nyo lang siyang sambahin dahil may mga ginawa siyang mabuti. Dahil nagpo-provide siya. No? Sasambahin natin siya dahil siya'y Diyos. Banal na Diyos. Pangalawa, trust Christ completely. Because Jesus is the eternal I am,
He is sufficient for every need. Amen? At dahil sufficient siya sa lahat ng pangangailangan mula noon, ngayon at magpakailanman, magtiwala tayo sa Kanya completely. When we are weak, He is our strength. When you are fearful, He is our peace. When you are guilty, He is our forgiveness. When you face death, He is the life. The eternal Christ never changes. Noon, ngayon, at magpakailanman. Pangatlo, huwag nating pagmatigasin ang ating mga puso. The Jews heard Christ's word and yet rejected Him. Do not admire Jesus from a distance while refusing to bow before Him. Tandaan, saving faith is not merely intellectual agreement. Saving faith is submission to Christ's Lordship. Amen? Now, bilang conclusion, in this passage, Jesus reveals His glory. He is greater than Abraham. He is the eternal God before time. He is the divine I am. And He is the only Savior of sinners. The question for every soul is this: what will you do with Jesus Christ? Kapatid, will you reject Him like the Pharisees? Or will you worship Him as Lord and God? Kailangan natin siyang sambahin bilang Diyos because one day every knee will bow before the eternal Christ. Philippians 2:10. Amen? So bilang final challenge, Jesus declared before Abraham was, I am. The eternal God stepped into human history to save sinners through His death and resurrection. So we need to come to Him, trust Him, worship Him, follow Him. For the one who spoke to Moses in the burning bush is the same Christ who calls sinners today. And all who believes in Him shall never see death. Amen? Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ibinabalik namin ang lahat ng glory sa iyong pangalan. Pinasasalamatan ka namin sa pag-aaral na ito ngayong umaga. Dalahin mo kami sa refleksyon na walang ibang Diyos kundi ang aming Panginoon, na tanging tagapagligtas, na pag-asa ng aming mga buhay. Turuan mo kami na maging masunurin sa iyong anak. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.